Dinanas natin noon ang pandemya ng COVID-19 virus na ikinasawi ng mahigit 7 milyon katao sa buong mundo. Ayon pa nga sa World Health Organization o WHO, posible pang umabot ang aktwal na bilang ng COVID deaths sa 21 million. At ngayon ay pinangangambahan ng ilan ang pagkalat na naman ng Nipah virus. Ngunit bago tayo magpanik at balutin ng takot, alamin natin kung ano ba talaga ang Nipah virus at kung dapat nga ba tayong mabahala. Ayon sa WHO, isang zoonotic virus ang Nipah. Ibig sabihin, maaari itong maipasa mula sa hayop papunta sa tao. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o makuha ng direkta mula sa taong nahawahan ng Nipah virus. Batay sa pag-aaral, nagmula ang virus sa mga paniki at napunta sa mga baboy hanggang sa naipasa sa mga tao. Paliwanag ng European Center for Disease Prevention and Control, maaaring maging asymptomatic ang isang taong may Nipah virus. Ibig sabihin, maaaring hindi agad magpakita ng mga sintomas kahit pataglay na ang nasabing virus. Ilan sa mga sintomas na maaaring makita sa taong naimpeksyon ng Nipah virus ay ang mga sumusunod: paglalagnat, sakit ng ulo, pagkahilo, pagsakit ng mga kalamnan, ng lalamunan, pag-ubo, hirap sa paghinga, pagsusuka, encephalitis o pamamaga ng mga himaymay o yung tinatawag na mga tissue ng utak. Sinabi ng Centers for Disease Control and Prevention, isang malubha at nakamamatay na sakit ang Nipah virus dahil tinatayang 40 hanggang 70% ng mga taong nagkakaroon nito ay namamatay. Naka-high alert ngayon ang Thailand, Taiwan, Nepal at Hong Kong dahil sa Nipah outbreak sa India kung saan 2 na ang kumpirmadong taglayang virus habang 5 naman ang nakakitaan ng mga sintomas ng sakit. Unang naitala ng mga health experts ang Nipah virus outbreak taong 1999 sa Malaysia at Singapore. Tinatayang 300 katao ang nagkasakit habang mahigit 100 naman ang namatay. Mula noon, may mga maliliit na bilang ng kaso ng Nipah virus. Karamihan ay sa Bangladesh, ngunit may pailan-ilan ding pagkalat ng nasabing virus noon pa man sa India. India has had several outbreaks in recent years. Most years there's one outbreak in Bangladesh, which is right next to West Bengal, where these cases are occurring, have had many outbreaks over the years. So, and they tend to die out of their own accord fairly quickly. Dagdag ni Paul Hunter, isang propesor ng medisina, wala pang available na bakuna laban sa Nipah virus. Bagaman hindi pa nakikita ng mga siyentipiko kung maaaring maging mas mabilis ang human-to-human transmission ng Nipah virus, ay itinuturing pa rin itong public health concern ng WHO dahil sa high fatality rate nito. Posibleng hindi rin epektibo ang ginagawang screening sa mga paliparan dahil matagal-ani lang incubation period ng nasabing virus. No vaccine that is currently available, although I believe one is in development, and there's no specific treatment. So if you do get the infection, what we say is that management is supportive in that you actually try and keep people alive until they recover on their own, rather than giving something that will kill the virus. It's about 1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner in some, and sometimes a lot longer than that. I think the longest has been 45 days. And what this means is that it's actually very difficult to control at airports. If you've got a disease that's got 2 weeks incubation period, then for the first 2 weeks after somebody's carrying the infection, there's no way you can pick it up. Habang hindi pa nakakapag-develop ng bakuna para labanan ng Nipah virus, pinapayuhan ng mga health experts ang publiko na iwasan ang mga hayop na may sakit, lalo na ang mga paniki. Dapat din nilang maging maingat at malinis ang paraan ng pagluluto ng karne. Tiyakin aprobado ng Meat Inspection Service ang karneng nabili at na nailuto rin ito ng maigi upang maiwasang maimpeksyon at magkasakit. Ugaliin ding maghugas ng kamay at kung may sintomas ng sakit na ito ay kumonsulta agad sa doktor upang masuri at malapatan ng tamang lunas.